Okay, padayon kita sa atong panimbahon. Nindot kay itong kantang atong ginaawit, no, above all, no. Nga si Jesus Christ, he is like a rose, no, trampled on the ground. Kung atong una-unaon, actually labaw pa, no. Ang usa ka bulak nga murag tamak-tamakan lang, murag dili pa kayo dili kayo valuable, no. Ug angayan pa gani siyang tamakan, no. Apan si Jesus Christ atong nakita nga bisan man sa iyang pagka Dios, apan gihimo gid siyang gitamak-tamakan, no. He was rejected and blasphemed by the Jewish people, no. O usa ka dako kay nga katingalahan nga ang mga katawhan pa nga kaliwat niya, kasi Jesus Christ gikan kay Abraham ngadto kay David 14 generation, gikan kay David ngadto kay ngadto sa Babylon 14 generation, and then Babylon to Christ 14 generation, bali 42 generations. Pero atong nakita ang mga tao ng mga kaliwat niya, no, mga Jewish people, wala nag-recognize niya, no. Wala gid siya ginaila. In fact, ang Biblia sulti gid niya na nga miyanhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala siya ginadawat, no. Dili sa Juan 1:11, miyanhi siya sa iyang kaugalingong mga katawhan, no. Kasi ang priority mangyud nga iyang gianhian unta ang iyang mga kaliwat, kay sila ginaulipon man sa nagkalain-laing mga nasod. Imagine that, gikan sa Egypt giulipon sila, sa Babylon, sa Medo-Persia, sa Rome, sa Greece, no. Atong kita ginaulipon sila, no. Ug busan nag-expect na sila nga pag-abot sa Mesiyas dili na sila maulipon. Nagtuo sila nga mahimo na sila nga usa ka lig-on nga nasod. Apan atong nakita dinhi sa pag-abot ni Jesus Christ sa verse 11 sa chapter 1 sa Juan, mingon, siya nahiabot diha sa iyang kaugalingon. Ang kaugalingon diri nga gisgutan, kaugalingong kaliwatan, mga kapartidos niya, no. Siya nahiabot diha sa iyang kaugalingon, ngani ang iyang mga tao wala mo dawat kaniya. So ang mga katawhan wala gid mo tuog mo dawat kaniya, no. Verse 12, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Ug busa na-transfer, no, gikan sa mga Hudiyo nanhi sa mga hintil nga mga tao, no. Kita ang murag na nahimong instrumento nga galamiton sa atong panahon karon. Now, hinumduman nato nga dili pwede nga duha ka administration ang magdumala sa usa ka nasod. Ang usa ka nasod pagadumalahan gid siya sa usa lamang ka administration. Dili pwede nga sa panahon ni Pinoy nag-administer siya at the same time si Duterte nag-administer po siya, no. Ang panahon ni Pinoy nahuman na. Busa ang next nga gitawag na tog administration mo na pod ang panahon ni Duterte. Kang Duterte nga panahon kung mahuman na pod, then lahi na pod na nga administration. Now ito nakita din ha, iunani gyud ang kasaysayan sa Biblia. Kanunay ginato na nga gipasabot, no. Maugning dagan sa panahon. Na-divide gina siya sa na-divide na siya sa 5, no. Panahon sa Gentiles, panahon sa Israel, Church Age, Israel, and then Christ. Mao gina kanunay ang atong ginasulat, no. Mao gina ang bali
klona sa dagan sa atong panahon, no? Gitawag kini siya kasaysayan sa tao, gikan kini siya kay Edom ug hangtod kini siya sa kinsa man ang matawo nga bata diri last month, no? So mo kana kasaysayan sa tao. And I do believe nga kasaysayan sa tao is just only 7,000 years. Di na siya mo lapas, no? Tungod kay ang atong kahimtang karon, kung imong tanaw na kasaysayan sa tao karon, ready na gyud. Ready na siya nga ikatulong gubat. O sa ako nang gisulti sa inyo ha, sa daghang mga panahon, I don't believe nga doon na pa'y ikaupat nga gubat. Kining ikatulong nga gubat sa tibok kalibutan, last na gini siya. Once nga manglupad na ang tanang gi-prepare nga mga nuclear missiles, wala na. That's the end. Sa gitawag na to panahon sa church kay rapture na o muna ng panahon sa tribulation. Busa atong nakita adun na lang may gitawag ang pulong dispensations gitawag siya og oikonomiya, upat kana siya ka Griego nga pinulungan na gitawag din nga chronos. That means chronology. So mo ning chronos panahon sa Gentiles, panahon sa Israel, panahon sa church age, panahon sa Israel, panahon ni Christ. Basta may bulong og duha ang Israel, no? Duha ang Israel kay pag-abot diri gipatay nila si Kristo Jesus. Not only nga unbelief na sila grabe pagkagahi o pagtuo, but they are rejected the Lord Jesus Christ and they blaspheme the Lord Jesus Christ. Busa tungod niya na atong nakita naputol ang panahon sa Israel o next administration mo ning gitawag church age. Sa ako nang giingon nga dili pwede nga duha nga administration. Adun na rabay uban nga nagtudlo nga ang Israel misulod sa kadyot sa church age. Nya ang church age nag-operate pod, no dili nga ana, no. Once nagsugod ang church age, nagpasabot na wala ang Israel. Ug busa nahibaluan nato karon nga ang Israel wala sila dili nila panahon karon nga sila ang nagpropagate sa pulong sa Dios. Wala gid sila ron, no? Hilom sila karon. And then mobalik lamang sila sa dihang mahuman na ang church age, ug wala kita may balog kano sa mahuman ang church age. Then magsugod na pud ang 7 years tribulation nga kulang diri kay ang panagna ni Daniel 490 man, no? Nanagna si Daniel og 490 years. 490 years. Ang iyang panagna nga diin ang mga Hudiyo mapasaylo na sa ilahang mga sala. Nanagna si Daniel nga 490 years sila ma-reconcile na. Nanagna si Daniel nga 490 years wala na transgression sa mga Hudiyo. So, ang panagna ni Daniel kinigyod, gipanagna niya na kanang gitawag millennium. Kining Christ kingdom mo na iyang panagna. So, doon na lang may usa ka administration. Church age ta karon, pag rapture, administration na po sa gitawag na to og Israel sulod sa 7 ka tuig. And then human sa 7 ka tuig, mahuman ang Israel niya na Christ kingdom na. Nga mao na lang ginapaabot na tong tanan. Pero ang pinakahinam man gud nini kini Ang pinakahinam kini. Kay once nga masakgaw na to diri, sigurado mo tang sulod na diri sa millennium. Kining rapture mo na pinakahinam, no? Now, padayon kita sa atong pagtuon karon nganong gisayt na ko ni siya gamay tungod kay ang atong panahon upos na gyud, no? Kining 2021 nanata karon sa 2021. 2021. Og murag sama siya sa mangga, no? Murag sama siya sa mangga nga ang mangga kung tingbungan na gani nila, nakita niyo ang mangga? Mutawag kita sa mangga nga season karon sa mga mangga. Ngano man,
makita nimo ang mangga nga nagbunga. O ang season niya, gikan sa iyang pagpamunga, hangtod sa iyang pag-undang og bunga. Mao na ang gitawag og season. No? O kahibulungan kayo, nga ang pulong sa Dios, naghisgot siya, diri sa Acts 1:7, adunay gisgutan diri nga, ang mga disipulo niya, nagapangutana mo gud mga disipulo niya, no? O dire sugdan nato sa bersikulo 6. O gunya sa nagkatigom sila, gipangutana siya nila nga nag-ingon, Ginoo, niini bang panahon na karon iga pahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? Mo nilang pangutana, no? Ang ilang pangutana kini jung Israel gingharian. So nangutana sila nga, mo na ba ning panahon na Ginoo nga imo nang ipahiuli ang gingharian sa Israel? Tungod kay nining panahon na grabe gyud. Gikan pa sa giulipon sila sa Egypt, giulipon sila sa Babylon, giulipon sila sa Medo Persia, giulipon sila sa Roma, ug nakita nila nga grabe gyud ang pag-ulipon sa Israel. Pero actually, giulipon sila tungod po silang unbelief. Pagka wala po nila pagtuo gyud ba? Bulahan pa mo kay nagtuo mo kang Kristo Jesus nga wala mo kakita. Pero kini sila, ang uban kanila nakakita gyud kay Jesus Christ, pero wala sila nagtuo. Grabe ka gahi Dios lag ulo. O gikan pa sa panahon ni Moses, kadaghag milagro ang gibuhat sa Dios, pero wala gyapon sila, no? Kulang gyapon sila pagtuo. Bulahan pa mo kay wa mo nag-complain, no? Wala ta nag-complain karon, no? Bisan magi-COVID na ta, wa ta nag-complain, no? Pero sila grabe sila. Grabe maka-complain ang mga Israel. Busa giputol gyud sila. Now to nakita na nata sa 2021. Year 2021. Og nagsingaw na, misingaw na gyud, no? Grabe, mabito ng kung mingon tag season sama sa mangga, ang season sa mangga gikan sa iyang pagbunga ug hangtod sa iyang pag masama masitawagan ng pagkatapos gani. Panguli lang o di kayo na kumakuha ng term na panguli lang o basta pag-abot sa katapusan, naay gitawag nila din nga murag muharbis paghapon sila pero mo na nang last. Unsay term na ila sa kwan? Bisaya. Kabantay ko sa na termino sila niana. Gitawag kana sila og season. Now diri sa Acts 1:6 ug 7 nangutana ni sila. Ang pangutana sa mga apostoles siya, ugunya sa nagakatigom sila, gipangutana siya nila nga nag-ingon. Kisay gipangutana ni si Jesus Christ, no? Ginoo, niini bang panahon na karon igapahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? So mo nila pangutana. Nining panahon na wala pa church din sa diri pang panahon na Ginoo, mo na ba ning panahon na nga mabalik na gyud ang gingharian sa Israel? Mo nila pangutana. Ang verse 7 ang tubag ni Jesus Christ, mato pa ni Jesus Christ, og siya mitubag kanila, dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o mga kahigayunan nga gitudlo sa amahan, pinagi sa iyang kaugalingong kagahom. Now, Mike. Wala? Mike. So, pag-iyon niya dinhi, ug siya mitubag kanila, dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o mga kahigayunan. Ang gigamit niya nga word is time and season. Duha yung gigamit, no? It is not for you to know the time and season. So, nasa gigamit nga time, times,
Ug ang times gikuha kini siya sa Griego nga pinulungan nga gitawag Kronos. And then ang pulong Kronos mo ni siya, no? Sa word nga chronology. Sunod-sunod ba? Gentiles, Israel, Kronos na siya. Church age, then mabuta po ang sunod nga Kronos, chronology, Israel, and then Christ kingdom. Mao na ang Kronos. And then mingon siya, it is not for you to know the times and seasons. Ang seasons gikuha po sa word nga Kairos. O ang pulong Kairos, buti pasabot, event, tunga-tunga dire, event sa Israel, event sa church age. Na ito nakita, unsa may mga event sa churches nga nagapanghitabo? Pentecost, 30 AD, motong pagkunsad sa balang espiritu, o karon ang church age, and then nagulata sa rapture. Gitawag ka na siya og Kairos or seasons. Now, pag-ingon ni Jesus Christ, dili pwede nga mahibalo mo, wala gitugot sa mahan nga mahibalo mo sa Kronos ug sa Kairos. Wala. Dili mo pwede nga mahibalo nini. Tungod kay ang Dios nahibalo na silang daan nga kining Israel musalikway gyud sila ha. So tungod kay gisalikway siya, giblaspheme siya, na gi-insert nga panahon sa church age, ug busa naputol sila, dili pa nila maangkon ang ilang gingharian. Dili pa moabot ang gingharian sa inyong panahon. Bisag kung saan yung pangutana sa kuha, mo yun sila, bisag pangutanon ko ninyo personal, kay gipangutana man gyud siya personal, gingnan sila ni Jesus Christ, no. It is not for you to know. Dili pa mo pwedeng mahibalo nini. Og hantod nga nangamatay na lang silang tanan, wa gyud nakabaton pa ang gingharian sa ilang nasod hantod karon, Israel. Now, ulipon sila, no? And then miabot ang panahon nga atong nakita nag-ikaduhang gubat ang kalibutan. Kung imong tanaw, no? Gamay lang gyud kayo ang gitawag natong time frame. Sayonan ka, sa kasaysayan sa tao, duha pa lang ka gubat sa tibuok kalibutan ang nagapanghitabo. Wala mo natingalan yan na, ug ngano nga, sa pila ka tuig nga dagan sa kalibutan, duha pa lang ka gubat. Og naay kami nga ikatulo. Og ang ikatulong gubat atong nakita, ang ikatulong gubat, aduna kita iklo, tungod ka nagahisgot mahitungod sa dakong gubat sa 7 years tribulation. Dire, dakong gubat dire. O kung magbasa ka sa libros pinadayag, grabe ka gitawag na to, detailed ang iyang gisgutan, ug unsa ang mahitabo sa gubat diri sa 7 years tribulation. Gubat nga ginubatay gid dinha, no? Now, kanunay nato ning ginabasa, pati ning Daniel, atong ginabasa ning Daniel tungod kay kini siya manggod ang naghatag natong mga clue, no? Now diri sa Daniel 12, usa mo gud ni siya ka clue, adunay daghan kaayong mga clue nga nagpadulong na ta sa gitawag 7 years tribulation. Og dinhi sa Daniel 12 bersikulo 4 nagaingon dinhi, apan ikaw Daniel himuang tinago ang mga pulong. Now, minsan himuang tinago ang mga pulong. Nagamit siya word nga himuang tinago. Pag hiskot niya himuang tinago ang mga pulong, nganong patakpan man, nganong dili man ipahibalo sa panahon ni Daniel. Unsa man ang rason gyud nga Daniel tak-open ni. Daniel ayaw nig ipahibalo. Sa inyong una-una, ngano kang dili ipahibalo? Usa ka rason niya na dili ipahibalo, tungod kay itong nakita sa panahon ni Daniel, dinhi pang panahon ni Daniel, ang Diyos na hibalo na nga i-reject yun nila si Jesus Christ. They will reject the Lord Jesus Christ. They will blaspheme the Lord Jesus Christ.
Og Daniel mahibaluan lang na sa dihang moabot na ang insaktong panahon. Og busa, unsa man ang insaktong panahon? Nga mahibulong ta nga diri sa bersikulo 4, ang unang pulong diri patakgupan, matupaapan ikaw o Daniel, himuang tinago ang mga pulong, og takpi ang basahon. Takpi. Taklubi, no? Takpi ang basahon. Bisan pa hangtod sa panahon sa katapusan. Now, na word, bisan pa hangtod sa panahon sa katapusan. Unsa nga katapusan ang iyang gisgutan dinhi? Now, paminawan ninyo ha. Katapusan diri sa gitawag Israel. Dili katapusan sa kalibutan na iyang gisgutan, no? Kung dili nagisgot siya, katapusan sa Israel. Kini. Katapusan sa Israel, dili matapos. No. Niyan ang panahon na, makita na nimo nga mag-establish na si Jesus Christ o kingdom. Apan na doon na siya isumpay, dinhi, nga mingon siya, daghan ang mudalagan, ngadto nganhi. Now, nganong naghiskot siya nini nga pulong? Daghan ang mudalagan, ngadto nganhi. Now, na word nga mudalagan, ngadto nganhi. Now, hinumdumin ninyo, nga sa panahon pa ni Daniel, sa ilahang panahon, ang major nga sakyanan sa transportation, kabayo pa lang. Kabayo pa lang. So, kung kabayo ang imong pagasakyan, na ng panahon na, dili ka makatabok ngadto sa usa ka nasod sa dali nga panahon. Dili. Kanang paingon nimo mudalagan ngadto ngari, dili na mahitabo sa ilang panahon ni Daniel. Halimbawa, moto kag Amerika, nga mobalik kag Pilipinas, mahitabo na sa panahon Daniel? Mahitabo, dili. Pwede, no? Pero dili, giskutan niya, moabot ang panahon nga mudalagan ka, muadto ka dito, niya mobalik ka. Kano sa nahitabo? Sa atong panahon. Sa panahon ni Daniel, bisan lag Manila, dili ka pwede nga makadagan sa Manila, andin pagka taon-taon mo balik na pug kag Davao. Di mahitabo. Pero karon tanawa, kung sa nahitabo sa atong panahon karon. Moadto kag Manila, pwede ka dito maniudto. Pwede na pug ka muuli diri nga maka panihapon. So, kahibulungan kayo ang panagna sa Biblia, ma-miss kayo, makaanga kayo nga. Grabe kay insakto sa mga panagna gyud, no? Nga sa atong panahon karon, bisag asa ka mo to, pwede kang makabalik. In fact, nanagani discovery nga 3 hours na lang ang Amerika. Galing kay naabutan lag COVID. Pwede na ka magbiyahig 3 hours Amerika niya. Mabalik kag Pilipinas 3 hours. 6 hours na lang. To and fro na siya. You can run to and fro. Padulong dito, mubalik ka. Nahitabo ba na sa panahon ni Daniel? Wala. Pero gipanagna ni Daniel ang mahitabo sa dagan sa panahon, nga diin mao na ning dagan sa atong panahon. To and fro. Ang mga tao, grabe ka, kuha na kaya ang mga tao, grabe ka, high-tech na kaya yung mga tao. Moadto dito, muli, pwede ra. Dali lang kayo. Tungkol kinanatay mga high-tech nga mga sakyanan, no? So, pero sa ilang panahon wala, dili pwede. And then adto na pag gidugang niya diini nga murag confirmation gyud. Unsa yang gamit diri sa katapusan og ang kahibalo moswag. So wala gyud nahitabo ang kahibalo gikan sa panahon ni Daniel o bisan man sa gitawag na tog 16, 17, 18th century. Wala pa ni mahitabo gyud. Nga diin, ang kahibalo sa tao, grabe gyud nga pagkataas. Nahibalo na mo karon og unsa nay nahitabo sa kalibutan? Ang nahitabo sa kalibutan karon, tulputol ban siya. Mike. Kung imong tanawon ang dagan sa kalibutan, ang increase sa kahibalo
naa na gyud ning buswak na gyud ning boom na gyud siya ba. O kung imong tanawon murag naa na ang tanan. Siguro kung nakakita mo atong spaceship nga miadto na og Mars, makana ka na gyud kuyaw na gyud ang tao. Murag mo conclude na ka ang tao grabe na gyud ka manggialamon. O para sa imong una-una nga murag ang tao murag nahimo ng Dios. Sa iyang kaalam no murag kaya na niyang tabok-tabokon ang Mars, then tuyok-tuyok siya sa kalibutan o grabe na kagamahanan ang tao. Now, atong nakita ka na siya nga usa ka amazing kay nga nagapanghitabo sa tibok kalibutan, apan kana siya may significance, may tungod sa gitawag na to last days, katapusan sa panahon sa Israel. No? So, kuyaw ang mga panagna ni Daniel, kung basahon pa nimo ang Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, imong makita din haog, kasi ang focus sa mga panagna ni Daniel, kinigyod, kanusa ni magsugod? Israel. Kanang panahon na, ang panagna ni Daniel. Ug busa, alang ka na to nga mga magtotoo, magpaligoy-ligoy pa bata. No? Magpaligoy-ligoy pa bata, ato balang sayang-sayangan ang atong panahon. We are now in the seasons of last days. No? Nanata karon sa panahon na ba? Wala lang ta may balo og asang dapitan ini. Sa 23 ba, sa 2023 ba, 2024 ba, 2025 ba, 2030 ba. But I do believe nga naanay kita sa katapusan nga porsyon. Kining atong gitawag na to pagkinabuhi sa kalibutan, wala na gid ni. Passing na ni siya. Lumalabay na kita din eh. Kining COVID, wala mo mamis nini. Kung atong iseries ang libros pinadayag, pestilence ni siya. Mo ning gisgutan sa pinadayag, pestilence. O ang mga tao magkalibog sila, magkaguliyang sila. Grabing kamatay dito, kamatay diri, no? O dili nila masabtan og unsa ang nagapanghitabo sa atong kalibutan. Pinaka-unique gid ni, pinaka-unique ning COVID karon. Grabe ka unique ang COVID nga nagapanghitabo nga diin adunay pagkontrol. Kini pud ba akong makita no? Kining pagkontrol sa tibok nga kalibutan, usa pud siya ka atong nakita nga adunay significance, no? World Health Organization sila ang may control, no? Pag-ingon nila nga kana tumanon din sa mga nasod na siya. Pag moingog mask, nagmask mo tanan diha, no? Di mo magmask, dakpon mo, no? Pag-ingon og face shield pod. Kung dili mo tuman, dakop. So, mura gianad bitaw ta, gianad ta sa umalabot nga gitawag na tog 7 years tribulation. Di naman ta makasulod sa 7 years tribulation, no? Pero gianad ang tao in preparation para sa 7 years tribulation. Nga din, aduna nagiusa ka pang gobyerno sa tibok kalibutan. Adunay usa nga maggobyerno. O nakoy gipaminaw kaganina, wapo pud ang iyang exposition, no? Nagisgot siya may tungod sa usa ka gobyerno sa tibok kalibutan, usa ka relihiyon, kay tinuod man gyud kini manggong relihiyon ato nakita, ang relihiyon dali kay ni siya nga sa tawagan na, dali kay ni siya nga pasundon sa politics. Basta gani ang politiko mulihok, ang religion mosunod. O ang religion powerful kayo. Kung nakita niya nga kana nga politiko dili na dapat suportaran, ang religion kuan gyud magkahiusa. Mabito nang kasagarang mga politiko karon, tanawa rong mga politiko, basta kami ang eleksyon,
Moduol gid na sila sa mga sikat kay nga mga grupo, mga simbahan nga daghan kayo buto. Iglesia ni Cristo, Kibuloy, sa tuwa diri wag gimiduol no. Di man ta sikat. Pero kadtong mga nakita nila nga mga dagko kay mga grupo, das maganda na nila. Powerful ang religion. Powerful ang religion. Tanaw tong panahon sa EDSA. Sa dihang ang religion wa nakagusto kang Marcos. Deklarar lang si Cardinal Sin nga okay, tanan kita adto ta sa kalsada. Mora man to gibuhat ni Cardinal. Magkuan ra ta adto ta sa kalsada para nga mapugnan nato ning gubat sa administration o gubat nila ni Enrile o ni Ramos kay nabuak naman to. So si Marcos na kuratan si Marcos ug ngano nga napuno ang EDSA. Lagpot si Marcos. That's how religion influence politics, no? Muna ang mga religion. Ug bisan sa atong panahon karon, ang religion nag-influence gyapon sa politics. Mabitaw nang daghan kay muduol. Tanawan ng usa ka silingan nato dinha nga dako kay nga grupo. Ginabalik-balikan ng mga dagkong politiko. I do not know, wala ko kay baluan na ilag. Dagko ba ka nagbayad o unsa ba, no? Kada tao ba na, no? But nakita nako nga ang religion nag-influence gyud sa politics. Mao nang ang mga politiko pod ila pong ginagrab ang opportunity ni ana, no? So to nakita bisan man sa kaulahi ang mga adlaw ang religion mag-unite. Mag-unite ang religion o mo sanib sila sa gitawag usa ka panggobyerno sa tibuok kalibutan. Pag sanib nila sa usa ka gobyerno sa kalibutan, niya ng panahon na i-promote nila ang katunang gitawag natog mananap nga mapintas. Now nahibalo na ta nila kinsa nang mananap nga mapintas, mao ka nang magdumalas tibuok kalibutan, mao nang anti-Christ. By now, dili pa kayo klaro o kinsa ginang anti-Christ. Basta nahibalo ta nga nagdala siya sa number nga 666. 666 ang gidala nga number. O kahibulungan kayo nga ang numero mo'y pinaka-importante sa tao. Grabe ka-importante ang numero. Imong birthday, may number. Di ba? Imong birthday, may number. O ginahinay nila implement karon nga kung wala kay numero, di ka kasulod sa mga malls, no? Numero man na. Kinang magbit-bit-bit ka ginani o? Number nang nasa sulod din na. So, naginahinay ang number og lihok. Pero dili pa ni siya mauha ang gisgutan sa Biblia. Kaya ang number nga gisgutan sa Biblia nga anti-Christ katong gitawag og 666. Katong pagsugod gyud sa 7 years tribulation. Pero kay wala pa may tribulation, nagpasabot nga dili pa ni. Pero atong nakita, sugod na, no? Pasugod na gid siya. Murag kung imong tanawon siya, musuluray na gid siya. Kanang ang huna-huna sa mga tao gi-orient na. Oriented na ta sa numbers. Nga ang gisgutan diya sa Biblia sa Revelation 13 nga kung wala kay numero dili ka makapalit, di ka makabaligya. O kung imong tanawon sa atong panahon kana ka ba? Grabe gid, no? Sulay daw sulod sa mall karon. Kung wala kay number, kasulod ba ka? Di ka kasulod. Gahapon gani nagbayad lang mi og sa double light lang. Gamay ra man kay ito. Lolyer lang to. Lolyer. Pero sir, imong QR code. Pakita ka QR code. Di ka kabayas double light kung okay QR code. Di ka kasunod. Grabe gyud, no?
Kung imong tanawon ang Biblia, grabe ka accurate ang panagna sa Biblia nga nagakatuman sa atong panahon karon. Now, nganong gina-emphasize ta kung nagkadyot no tungod kay importante nga masabtan natong tanan nga nanata sa last days. O dili na gyud pwede nga mag paligoy-ligoy pa ta. Dapat active tang tanan, no? Dapat kitang tanan participator na ta sa bulhaton sa Ginoo. Dili tong murag wala lang bitaw sa tuwa ang bulhaton sa Dios, no? Dili na to i-apply tong wali sa usa ka pastor nga matud pa niya nga adunay duha ka klaseng mga magtotoo nga nagasimba. Ang una daw nga magtotoo nga nagasimba katong gitawag niya PPP. Tulo ka P. Kinsa na idea dia? PPP. Ha? Pungko, unsa pa? Paminaw, unsa pa? Pauli. So matud pa sa usa ka magtutudlo, matud pa niya. Duha ka grupo ning mga manimbahay, duha daw ha. Ang unang grupo nini mo tong mga manimbahay nga pag-abot sa simbahan, pungko, paminaw, din pauli. Monay usa sa duha. Ang ikaduha daw katong mga magtotoo nga nagapaminaw, naga-take note, nagasulat, nagadala og Bible, nagabasa, nagatuki gyud og nagakat-on sa mga doktrina. Nawasa man ta niini. Now, ako wala mo ko nagtuo nga tuwa mo sa PPP, no? Pero kamo nakasabot mo sa inyong kaugalingon kung mao ba lang inyong kinabuhi, no? Pungko, paminaw, and then pauli. So, dapat gyud mag-agro kita. Dapat magalig-on gyud kita ug mo participate kita sa buluhaton nga gihatag sa Dios nga ni kanato. Now, dinhi kita karon sa atong pagtuon. Mura po ka ng permanent marker ang napalito. Dugay mapapa. Now, dinhi kita karon sa atong padayon nga pagtuon, no? Gitawag kini siya og post-salvation epistemological rehabilitation of the soul. Kini, no? Padayon pa kita sa 10 problem solving device. Nganong gitawag siya og post-salvation? Human ka na luwas, kinahanglan nga sudlan nimo og doktrina ang imong kalag. Asa gani mong kalag? Mo ni no, ang ulo nimo ni, mo ni no, imong ulo no. Kasi ang imong ulo, ang sulod diha sa imong soul, bakante na siya. Sa dihang wa pa ka maluwas. Wa siya doktrina, wa gina. Ang naa diha mga human viewpoint. Mga human viewpoint. Unsa may mga sulod din ha? Katong nag-eskwela ka sa eskwelahan, ABCD, FG, SIJ, o kaha, ang sulod din ha, mathematics, ang sulod din ha, mga kalibutanon nga mga butang, no? Ang sulod din ha, mga nahibaluan nimo sa kalibutan, no? Naipanahon mo, kuwan siya, no? Mo igo siya. So, human viewpoint ang sulod din ha. Dili ka nga pagkasulti, blanco ang imuhang kalag sa doktrina. Way sulod. Busa unsa may mai-apply sa usa ka magtutuo na, nahimo na siyang magtutuo, ug sa iyang pagkahimong magtutuo, unya wala siya nagapaminaw sa pulong sa Dios, walay doktrina nga mosulod sa iyahang una-una. Busa dili ka maka-expect niya nga magbadaugon siya sa gawas. Wa gyud kadaugan sa gawas kay bakante man ang sulod. Ug busa
ang gibuhat na to, mo ni, no? Mag-drawing ta gamay diri, yan eh. Kung mo lang imong ulo, ang diri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mo na siya. Kung wala siya sulod, empty siya, walay word of God nga sulod din ha, unsaon nimo pag-expect nga ma-apply niya ang pulong sa Dios? Wala gino. Wala. Busa, ang Dios mismo naghatag gyud og importansya sa pulong sa Dios. Wala mo ilaing unang pagabuhaton sa pagpangalagad sa Dios, pagtuon sa paguna. Pagtuon sa pulong sa Dios. Once nga dili mo magtuon sa pulong sa Dios, pildigin mo sa gawas. Puros ang ginabuhat nato sa gawas, puros kalibutanon ni siya. Busa, kay bakante man ni siya, gawas lang sa doctrine of salvation, kay mituo naman mo sa cross. Mituo naman mo kay Kristo Jesus, sumura ninyo nibaluan. Nga, naluwas na mo, pinagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Pero doktrina, wala. Now, tanawa kung sa metabo. Kini siya, kung yun, ano ang inyong kalag. O siguro, na naman mo yung nakatunan, pero pipila lang ka mga doktrina, porsyon lang, dili mo magmadaogon sa Kristohanong pagkinabuhi. Imposible. Kanang gitawag spiritual maturity, imposible na siya. Kasi ang spiritual maturity, nag-demand siya og hundreds, thousands of doctrines. Hundreds, thousands of doctrines. Now, kumusta na ang atong ulo? Pila na kadoktrina ang atong nakatunan? Siguro, ang memorize pa lang ninyo, siguro, ang essence of God. Siguro, ang 10 problem-solving device, di pa nato ma-memorize. Ang soul stream of consciousness, di pa nato ma-memorize. Ang mga promises sa Biblia, wa pa nato ma-absorb. Mo na yung mga importante kayo. Ubusa sa man nato pag madaogon. Now, mo ning gingon din epistemological rehabilitation of the soul. I-rehab nimo imong soul. Paminawa ha? Unsaon pag-rehab sa imong soul? Sudlan nimo og doctrine. Doctrine, 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 doctrine. Now, nganong gitawag sa epistemological? Tungod kay, kung pwede lang kada adlaw na bagong doktrina. Bagong doktrina, bagong doktrina, bagong doktrina. O ang doktrina, magsige na siya patong-patong, sa dihang nagkadaghan ang doktrina sa imong kalag, mo na nang magmadaogon na ka. Okay, wala man, na naman sa imong ulo ang doktrina. Now, pareha ninyo, atong gitunan karon, adversities. Magtuntag adversities. Atong tanawon, disaster. Disaster ta magsugod. COVID. Sugod tas COVID. Nay COVID sa tibuok kalibutan. COVID-19. Unsaon nimo pagsulbad sa COVID-19 sa imong kinabuhi? Na naman gyud. Siguro naginahinay nagpanuktok sa atong mga kuan kay ang COVID ako nakita sa una wa pa may naigo sa akong paryente. Pero karon na naman. Wa pa kay kaila. Sa una man ta kadung daghan ang ipang COVID pero wala pa kaabot sa among paryente. Wa pa nakaabot sa atong simbahan. Pero miabot ang panahon nga, igo dahil siya. Muna na. Naglisod og ginhawa dito sa SBMC. Pero may gani kay naka-recover na. So, na ang COVID-19, na ang disaster. Kung wala kay doktrina, unsa may imong pagbati kung ikaw ang pananitan, ikaw ang maigo sa COVID be. O kita, maigo ta sa COVID be. Unsa may atong pagbati niya na? Magmukmuk ta dito sa isolation room.
hinilakay ta dito. O unsa ba? Ma-depress ta pag maayo dito kay di naman ganit ta maduaw sa atong paryente. Bisag mangayo ng tag-init tubig, di naman sila kapaduol. Kami bitaw naghatod mi ni Gister dito og bugas ug itlog. Kutob rami sa basketbulan. Di ka pwede ka paduol. Tawagan na nimo nga naa na dire. Abot tong usa ka tawo, hatod po niya sa balay. Di po siya kasulod sa balay. Gibutan ra dito sa gawa sa balay. Nya katong naay kuan dito, gi-quarantine sa balay, mo na limutan daw nga naay bugas, naay itlog, mugawas siya, mukuha. Mo na ning dagan sa atong panahon. Karon, kung wala kay doktrina, naay disaster nga moabot sa atong kinabuhi. Tanawa din ha, unsay mahitabo? Ma-apply ba nimo din ha ang fitris? Makarelax ka ba sa dihang naa na ang disaster sa atong kinabuhi? Hinumdumi ninyo, makarelax lang ka sa dihang naa kay pulong sa Dios. This is the only way that you will be victorious bisan man sa mga disaster sa atong kinabuhi. Pag-abot din ha, fitris, unsa man dinhi sa fitris? Unsa may mga pulong diri sa fitris? Ang Isaiah nagaingon, unsa giingon di sa Isaiah? So ano din ka? Isaiah ra ni. Basa din ka kay Isaiah. Ayaw kahadlok. Verse 10. Di ko dapat magkahadlok nini, no? Ayaw kahadlok kay aniya ako uban kanimo. Ayaw pagtalaw kay ako mao ang imong Dios. Paligunon ko ikaw, buligan ko ikaw. Ituboy ko ikaw sa tuong kamot sa akong pagkamatarong. Karon, kung wala kay doktrina sa imong kalag, wa gani ka ka-memorize sa Isaiah 41 verse 10. Nyamuin ka, ngano man yun nga musalig man ko sa Dios? Kinahanglan lang musalig ka sa Dios. Nana ang disaster. Ang disaster nagpadulong na sa tuwa. Karon, kung wala ni sa imuha, dili ka makaabot nining gitawag gawa sa fitris drill nga gisgutan din ha. Kung wala nimo masabti ang 10 essence of God nga usa niya na is God is powerful, dili ka makasalig sa Dios. Magduha-duha ka sa gahom sa Dios. Ang Luke 1:37 nagaingon, for with God nothing is impossible. Karon kung wa ka kahibalo niya na, wa nimo masabti ang Luke 1:37 nga with God nothing is impossible. Nganong gisgutan man dihang nothing is impossible? Naghisgot na may tungod kang Maria. Unsa man si Maria na ng panahon na? Unsa man si Maria? Giingnan siya sa anghel nga magmabdos siya. Unya, so pagmabdos sa iba na. Mo masay iba na. Sa unya pagmabdos. Mo nang giingnan siya sa anghel, ato nakita din ha. With God kay si nakaistorya man niya to si yang ikagaw. Si Elizabeth, gipadaygan sila sa anghel nga diin magmabdos si Maria, o dito nakita nila nga yes, wala gyud imposible sa Dios. Bisag ka wala kay bana Maria, magmabdos gyud ka. Tinuod, nagmabdos gyud si Maria og gianak ni Jesus Christ. Imposible ba sa Dios? Walay imposible sa Dios. Ug unsay gustong buhaton sa Dios, way imposible para siya. Ang dagat nga nabuak,
ang dagat nga napikas, why imposible sa Dios? Ang kagutom sa mga tao nga more than 2 million nga walay gikaon, patugpahan lang niya og mga quail, sulbad. Why imposible sa Dios? Pero kung wala kay doktrina, wala mo nakatuli ang 10 essence of God, ug usa niya na nga God is so powerful. Ang Diyos gamhanan kayo. Og nana sa imuha ang disaster, di ka kadipinsa sa imong kaugalingon. Sigurado ka gyud posible depress ka dito, posible ang kamatayon nga moabot sa imuha dili because of COVID but because of depression. Mo na, pwede na, no? Siguro ang kasagaran nga matay diha sa COVID, dili magyud sa COVID sila namatay diha. Ang kasagaran nila nangamatay tungod sa kahadlok, sobrang kahadlok. Grabing depression sa sulod. Grabing huna-huna sa ilang pamilya nga nabilin. Nag-communicate na vitamin ni Elmer na siya na may ganino kay ang COVID di mo takot sa cellphone, no? Kay takot pa pero tin yung grabiha, no? Communicate me pak tubag-tubag po siya. Tiyo, salamat gid tiyo. Salamat gid sa imong pagtabang sa akong pamilya, ana. So concern pagyapon sa iyang pamilya, siya dito nagkalisod na. Naghuna-huna pagyapon siya. Kumusta ka ikaw sa akong pamilya dito nga gikulong sila di sa kagawas niya. Wa pay klarong tabang ang barangay. Pero napa siyang mind. Yang pamilya, kumusta yang pamilya? Siya ba dahilan nga gi-quarantine yang pamilya? So, ingunana ang atong kahimtang. Unsa may buhaton nato sa mga panahon nga adunay disaster nga sama niya na. Siguro makalimtan na nimong dala imong Biblia kung dalo na ka sa isolation room. Siguro makalimot na kag Dios kung naa ka dito. No? Siguro makalimot na ka nga imong gituuhan nga Dios gamhanan kayo. Nga bisan man niya nga mga kahimtang sa kinabuhi, anaa siya. God is in control. Pero kung wala kay pulong sa Diyos, wala kanining mga doktrina ha, wow. You are the most miserable Christian sa tibuok kalibutan. Wa ka kabalo kung sa imong pagabuhaton dito. Busa, dapat magapangandam ta. Dapat ang atong mind sundan na itong doktrina para nga in kaso mag-unsay moabot sa itong kinabuhi. Ready ta, andam ta. Sundan na ito mga doktrina ang atong kalag. Mo na gitawag epistemological rehabilitation of the soul. Focus, concentrate. Na usa ka simbahan sa Amerika nga mga saba siya membro basta magdisturbo sa mga kauban niya. Mga saba gina siya. Ngano man, yan nakita, mauning panahuna nga ang inyong kalag sudlan ninyong doktrina. In kaso pag-abuto niya sa mga adversities, ready mo. Kini. Naay mga adversities nga mabutay na to. Nya, once ba yung naaning disaster, sunod po ning economic. Once nga naay disaster, economic din sunod niya na. Gutom, way pagkaon. Pero pasalamat ganito karon nga nanatay COVID, makakaon pa ta ba by God's grace ba? Pero timanin ninyo ni akong gitudlo ni sa inyo kung unsaon nga kita mag-survive bisan pag anaa nata sa dapit nga diin, piit na kayo ang atong kahimtang. Ang solusyon ng Diyos is doctrine. Makapahulay ka diya sa Diyos. Mga gitawag faith race life.
makapahulay ka bisan anaa ka sa pinakalisod kay nga kahimtang. Siguro ang imong tuluganan dito karton lang. Kita ko atong gipakita nila nga tuluganan sa isolation room sa Turil. Naghanig-hanig ra sila og night tent nila. Nya ang ilalom ila rang gihanig-hanigan og karton. Kita nimo na. Karton ang imuhang tulugan dito, wa ka manad og karton. Di kuan ka magalingasag ka gyud. Di ka katulog. Pag di na ka katulog, ang imong immune system ana mo baba. Og mahibulong na ka mo deteriorate ang imuhang panglawas. Importante kayong tulog. So, ang atong kinabuhi, importante kayo ang doktrina. Bisag asa ka mo to. Bisag asa ka mo to, kung na kay doktrina, makasurvive ka yun. Makana ka, God, na kay purpose na ini ba? Nga naman nga, na ako diri karon. Pero kung wa kay doktrina, nga nung naman ko diri karon. Kilak-kilak ni ka rito, singgit-singgit ka. Ano man eh? Gobyerno, tagay na may pagkaon diri. Sige ka gobyerno dito, way gobyerno dito. Bisag hindi ni tubig lang, butay luya. Way mo tunol nimo. Kung sao naman nimo ana. Pero kung na kay doktrina, God, okay ra. Kung mamatay man ko nini, that's it. Dying grace. Tewa kay complain. Pero magsikag complain dito, nagpasabot, sama ka sa mga Israelites. Nga ang complain nila, bisan nakatabok na sila sa Red Sea, ang complain nila, pag-abot sa Kadesh Barnea, ikot sila. Dito sila nahurot og kamatay sa Kadesh Barnea. Ang Kadesh Barnea, dili na kay na layo sa Land of Promise, makita nila ang Land of Promise. Makita na nila sa ilang mata. Bisan gani si Moses, nakakita na gani sa Land of Promise. Pero wa siya kaabot sa Land of Promise. Nganong wa sila kaabot sa Land of Promise? Tungod sa sala. Tanawa ra gud, ang tanang first generation gikan sa Egypt, puros to sila magtotoo. Tanan nga mga gitawag ning kalagi gikan sa Egypto, puros to sila magtotoo. Pero wa gyud sila nakatilaw sa kanindot o katamis sa mga prutas sa Kanaan. Wa sila makatagamtam kung sa kanindot ang Kanaan nga gisaad sa Dios ngadto kanila. Nganong wa sila nakatagamtam? Tungod kay wala sila'y pagtuo. Wa gyud sila nakatilaw bisag usa lang kakutsarang hani. Kaya ang Israel, ang Kanaan, gitawag siya rich with milk and honey. Pero wa gani sila nakatilaw, bisag usa ka kutsara nga honey sa Israel. Nganuman, tungod kay, wala sila pagtuo. Kinsa lang nakasulod? Ang next generation lang. Katong mga anak lang nila, mo'y nakasulod sa Kanaan. Pero katong mga first generation, mga bagut-butan, sigbagulbol, wa gyud kasulod sila sa Land of Promise. Maupod na ang atong kinabuhi. Kung dili kita makaabot sa espirituhanon nga pagtubo, paminawag ninyo ni, hantod nga dili ka makaabot sa spiritual growth. Bisa na lang sa gitawag natong spiritual adulthood. Bisag spiritual self-esteem na lang. Once nga dili ta magatubo sa atong spiritual life, dili gyud nimo matagamtaman ang katamis sa pagkinabuhi nga espirituhanon. Di ka katagamtam yan. Matagamtaman lang nimo ang kalipay, ang tinuod nga kalipay sa pagpangalagad sa Dios. Sa dihang nag-grow ikaw spiritually. Pero saan nimo pag-grow spiritually? Kung way sunod ang imong kalag. Mo nang kinahanglan i-rehab gyud ni siya. I-rehab ni siya. Mga human viewpoint dinhi kinahanglan nga makambyuan siya og divine viewpoint.
Kay katong dito sa una, mao man to ang mga pangunahon ato mga kalibutan raman. Nga mahimo kong dato, nga masikat ko, nga mahimo ko ingon ani, kinahanglan tahuron ko, ako ang gamhanan, ako ang pinaka basta human viewpoint ang sulod tanan dinhi. Now, dinha na siya masudlan o gitawag divine viewpoint kung nagapaminaw ka sa pulong sa Dios. Nga moingon na ka nga, God, dili day ako ang pinaka-importante sa tanan. No? Mawala na imong garbo. God, dili day ko dapat mangandoy sa kalibutan. No? Na day kwan, na day kay saad sa eternity. So, nasudlan na ang divine viewpoint. Aga, dili day ko dapat magkahadlok, no? Kinaadi ay ka, nasudlan nag-divine viewpoint. Pero hangtod nga walay doktrina ang imong kalag, mag-alingasag yung kanining kalibutanan ni. Mabutan na lang ta sa atong kamatayon, mag-alingasag ta. O dili na itong masabtan, o ngano nga ingunani ang atong kahimtang, ngano nga wala ta mag-enjoy sa grasya nga gihatag sa Dios nga ni kanato. Dili ta mag-enjoy. Mabito na ang kinahanglan gyud nga atong pagatunan ng pulong sa Dios. Now, sa disaster pa lang na siya. Dili ba ta exempted sa disaster ha? Do ang Dios pwede nga mo protection sa tuwa. Pwede ba ta nga ma-curse in association? Ngayon ka, pastor, mga magtutuo man ta, mga hamtong man ta dere. Yes, mga hamtong ta. Pero kung ang entero Davao, ang Davao City, ang magtotoo, gamay lang ang hamtong, mas daghan ang karnal, mas daghan ang dili magtotoo, pagian ta dirig dako kayong linog. Apil tas linog. Kung linogon ang Davao City, kaya natas Davao City. O pagian ba ta diri og kanang gitawag na to gubat, wala gihapon ta, igo gihapon ta. Curse by association ang tawag niya na. Pero sa dihang magatubo gyud ka sa pagkahamtong, yes, ang Dios mo protection ka nato. Mo nang importante kay masabtan gyud nato ug unsa ka importante ang doktrina sa atong kinabuhi. Ang doktrina mo gini siya ang panagang. Mabitaw ning gibutang ni sa dire o. Unsay tawag nato ini dire? Unsay itong flat? Bisag ka na, basig wag gyapon mo kabaluan na. Ito sa front line of troops. Sa panggubatan, aduna gyud mga sundalo nga nasa tubangan. Mao to sila ang panggubat gyud. Sila to ang front line. Sila tong front line of defense. Kung mahurot man to sila kamatay, nanapoy another front line of defense. Nga mo depensa sa ilang nasod o mo depensa sa ilang kampo. Gitawag sila front line of troops. Mao ni siya. Pag na economic disaster, economic testing, unsay magamit nimo dire? Doctrinal orientation, pwede nimo magamit. Personal sense of destiny, pwede nimo magamit. Divine happiness or sharing the happiness of God, magamit nimo. Faith trace drill, magamit nimo sila tanan. Sa system testing, magamit nimo ang grace orientation. Di ka mo lamang. Kung adunay people testing, magamit nimo ang impersonal love for all mankind. Now, muning atong ginatagsa-tagsa karon. Muning atong ginatagsa-tagsa sa pagtuon, tungod kay importante kayo nga atong masabtan kini siya. Kining gitawag natong problem solving device. Ang una nga gibutang diri is rebound. Pero dali ra kay ning rebound. Unsa may gamit sa rebound? Sa dihang kita sala, gamit nimo ang rebound. Pero hinumdumi nga nakasala na ka. No? So, diri sa rebound, ang iyang gisgutan, adunay duha ka butang nga dapat natong masabtan diri. Adunay gitawag sin of cognition o sin of ignorance. Naunsa man ning sin of cognition? Ang sin of cognition,
Kanang nahibalo ka niya na nga sala na, pero imo pa yung gibuhat. Cognition na siya. Nahibalo ka. Nahibalo ka nga sala, pero imong gibuhat ng salaan na. Gitawag siya sin of cognition. Delikado na. Under sa divine discipline na siya. Self-induced misery, warning, intensive, o possibly dying discipline. Ang ikaduha diri gisgutan og sin of ignorance. Unsa man yung sin of ignorance? Kanang nakabuhat bitaw kag sala nga wa nimo dahuma. Pwede ba? Pwede ba nga makabuhat kag sala nga wa nimo dahuma? Pwede no? For example, unsa may mga for example niya na nakabuhat kag sala nga wa nimo dahuma? Ha? Nikalit lang kag yaw-yaw. Suko ka. Ningkalit lang ka ba? Worry. Ningkalit lang kag kabalaka. Tingala ka nga spiritual mo ta katong panahon na. Ningkalit mo lang gawa sa mo na nakabalaka man ko nga kagwapo sa akong kinabuhi kay ganina, spiritual kay ko ningkalit lang ko kabalaka. Wani mo daw man na unintentional sin na siya. Sin of the mind. Yeah, mental sin. Dili gihapon kakalikay niya na. Og busa ang imong pagabuhaton, mag-rebound ka. Now, nganong mag-rebound man ka, sa takna nga makahibantay na ka nga adunay sala, maraha, paminawa, nganong nga importante ang rebound? Rebound is a term that describes the confession of known sin. So, nahibalo ka sa sala, imo dahil itong confess. Now, hinungdon mi bayang nga dili kayo appropriate ning word nga confession. Sa Griego gitawag kini siya homologeo. Og ang pinaka right nga term ni is to name, to cite, to acknowledge, to admit. Pero ang nakasulat man ko sa 1 John 1:9 is confess, no? Mabito nang misinterpreted sa ubang mga grupo nga mangumpisal ka og tao kay naalagi ang word nga confession. Misinterpreted siya. Tungod kay layo kayo ang word nga confession sa Griego nga pinulungan. Ang original nga pinulungan, homologeo, means to name. You don't need to confess to other people. No need. Just name your sin. Panganlan lang nimo ang imong sala. So unsa may panganlan nimo? Ayang gisgutan katong known sin, katong nahibaluan nimong sala. Na magay sala nga wa nimo nahibaluin, nakalimtan pa gani nimo siguro. O busa sa takna nga imong isugid ang imong sala, ihinganlan imong sala, malimpyo na pud ka sa tubangan sa Dios. So, okay kung nahibalo kanini nga doctrine, rebound technique. Kay every now and then makasala gid ta. Og busa sulbad nini is unsay sulbad? Rebound. Unsa mo pag rebound? Imong isulti tong imong nahibalo ang sala. Ayon nagkabalak itong wa nimo nahibaloi kay apil na to mapackage na to siya sa 1 John 1:9. Nga nagaingon din na kung isugid na to atong sala, siya matinumanon og andam nga magapasaylo sa atong mga sala ug magalimpyo sa tanang dili pagkamatarong. So katong paglimpyo sa dili pagkamatarong, mo tong sala nimo nga wala nimo nahibaloi. Nakalimtan ba ka nimo o unintentional sin nga niabot sa imong kinabuhi kini gitawag sin of ignorance, no? So importante ni, no? So mo nang kinahanglan kita nga rebound, magamit sa rebound. Now karon kung dili ka mag-rebound unsa may mahitabo? What happens if I don't rebound? Halimbawa kung dili ka mag-rebound unsa may mahitabo niini? Failure to rebound after sin will result in several things. First and foremost is the law of divine punitive action. Mo na ning divine discipline. Mo nang nindot kay sa magtotoo nga pag makasala siya balik din siya sa Dios. Nagpasabot kana siya nga
dili niya gusto nga ma-out of fellowship siya sa Dios. Pero kung dili ka mag-rebound, nagpasabot nga giganahan ka nga wala ang Dios kanimo, no? So, importante nga masabtan ka na. A second law to consider is the law of volitional responsibility. Aduna kay responsibility sa balaod. Sa Colossians 3:25 nagaingon, kay ang nagabuhat og dili matarong, pagabalusan ra usab og dili matarong. Gusto nimo na? Kung nagbuhat kag dili matarong, balusan ka og dili matarong. Tungod sa iyang binuhatan ug wala unyay pinalabi. So, buti nga ipasabot, kung nagtanom ka og hangin, magbunga gyud kag bagyo. Kung nagbuhat kag dautan, basdan po ka og mas dautan pa sa imong kinabuhi. So dili nato na gusto. Mao nang kinahanglan nga mogamit kita sa rebound. Simply put, God holds us responsible for all our decisions. When we sin, we must take responsibility for that sin. Yes, kung makasala ta, balik din ta sa Dios. Bounce back. Mura bag basketball. Sa diyang pagsiat nimo niana, wa nimo masyat, imong responsibility ang pagkuha og balik sa bola. Kaya na-miss nimo. Kuhaon nimo ang bola og isyat nimo pag-usab. Mo nang rebound. So, mo nang atong kinabuhi. Failure to rebound also results in continued sinning because you have allowed your sinful nature to take control. Na mo na nakaparat. Once nga dili ka mag-rebound, ang old sin nature nimo hari din siya sa imong kaugalingon. Siya na maghari. Nakabantay man mo atong gidrawing, no? Ikaw ni, and then naibangko dire. Karon, imbis si Christ ang mag-control, ikaw ang nasa gawas, sa dihang magkasala ka ug di ka mag-rebound, makambyo ni siya. Makambyo ni siya. Self din dire. Ug si Christ nagyapon siya sa sulod, pero dili na siya nagakontrol sa atong kinabuhi. You are controlled by the old sin nature. Wala na ikaw kadaugan, yan na. Basta na ikaw diha. Pildi ka na gyud, no? The Holy Spirit cannot fail you, and you will be stalled out in your advance to spiritual maturity. Failure to use rebound results in maximum discipline from God until you eventually die the sin unto death. Now, ang pinakahadlok dire, ang pinakahadlok dinhi kaning maabot kita sa disiplina o nga maabot kita dinhi sa gitawag sin unto death. Notice, I did not see the unpardonable sin. That is something entirely different and has to do with not accepting Jesus Christ as your Savior. Now, let's review. Review tagadyot. When you sin, and of course you will, simply name it to God. Imong hingandan ka na nga to sa Diyos. You then must isolate the sin. Isolate, nagpasabot, magpalayo na ka sa sala, mulikay na ka sa sala. In other words, don't keep going back to it and confessing again. Thirdly, forget about it and move forward. Philippians 3:13. And then fourth, keep moving in your spiritual life. Continue to study God's Word and keep advancing to spiritual maturity. Well, ang atong isgutan diri, no? Dili gyud ka magatubo kung dili gyud ka magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, o bisan man ganing kining rebound technique, kung dili ka maga-rebound dayon sa takna nga makasala ka, dili ka mapuno sa balang espiritu ug walay rason nga makapangalagad ka sa Dios. Dili ka makapangalagad sa Dios kung aduna kay usa ka sala sa imong kinabuhi. Wala gyud, no? Ang imong pagpaminaw sa pulong sa Dios, ang imong paglingkod, ang imong pag-stay og pila ka oras dinha sa mata sa Dios, wala na say bili, wa say pulos. Kung nagkinabuhi ka diha sa gitawag nga tong carnality. Well, moderitso ta sa ato ang Lord Supper, no? Akong hangyon si Brindo o si Migo.